Ako po ay si Maria Wilma Padura from Pasay City, Iloilo. In 1997, nag-apply ako papuntang Hong Kong. Dala-dala ang pangarap na matulungan yung aking mga parents, mapag-aral yung aking bunsong kapatid, at ang dalawa kong pamangkin na anak ng kapatid kong Army na wala na. Wala noon, tiniis ko ang magtrabaho bilang domestic worker, kahit malayo, kahit malungkot. At naranasan ko rin na ma-terminate ako ng on the spot, na ura-urada ay pinababa ako. Naranasan ko rin na ma-opera doon sa breast dahil sa breast lump. At habang nasa Hong Kong ako, nagkasakit yung mother ko at kailangan ko mag-emergency exit. So, 24 hours lang na dumating ako at sad to say, binabian na siya ng buhay. At kailangan kong bumalik agad dahil nag-sign ako na kapag hindi ako bumalik agad, ay automatic terminated na ako. So, ibig sabihin, hindi ako naka-attend ng libing ng nanay ko. At mula noong nag-abroad ako, ay ako na yung tumayong breadwinner sa family. Nagpapaaral ng kapatid, ng dalawa kong pamangkin, gastusin sa bahay, nagbabayad pa ng mga utang. Parang na-realize ko na ako yung may trabaho, pero bakit ako yung walang pera? Bakit ako walang ipon? And then, nung pandemic time, na-cardiac arrest naman yung father ko. At hindi na naman ako nakauwi at naka-attend ng libing niya. Parang naisip ko na yung mga pangarap ko para sa parents ko ay sayang dahil sa tagal ko nasa abroad. At pag umuwi ako ng Pilipinas, ay wala na sila. Dahil noon, every time nag-bakasyon ako, kailangan ko pang mag-loan sa bangko para lang may baon pauwi. Dahil yung sweldo ko ay sapat lang pampadala buwan-buwan, kaya hindi ako nakapag-ipon. Hanggang isang araw, nag-enroll ako sa Ateneo Leadership, Financial Literacy, and Social Entrepreneurship. Mula noon, inayos ko yung buhay ko. Natuto ako mag-save, natuto ako mag-budget, at doon ko na-realize na hindi masama ang magtulong or tumulong sa pamilya. Ang mali ko lang ay hindi ko isinama ang sarili ko na sana magbigay sa pamilya pero magtira para sa sarili. Dahil if we love our family, we have to take care ourselves too. So, mula noon, ay natuto na akong magplano para sa sarili ko, sa family ko, at sa pagbabalik ko. Para hindi maging dependent sa remittances ko yung dalawa kong pamangkin, I decided to start the Padura Farm in our place sa Pasay City. And then, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nakakita ako ng maganda at mabait na mga amo na kung saan sila pupunta, isinasama din nila ako. So, in 2021, lumipat kami ng Singapore. Isinama nila ako doon. At tuloy-tuloy yung aking pagplano sa aking mga pamangkin. At kahit malungkot na wala na yung parents ko, yung naiwan nilang lupa ay siyang aking pinakultivate para maging tribute ko rin sa kanila, para magkaroon ng trabaho yung pamangkin ko. At nagkataon pala na jail yung aking isang pamangkin. So, 8 years siya sa jail. So, ako rin yung nag-support sa kanya. And then, one morning, lumabas siya after 8 years.
na sa ngayon ay binigyan ko na rin siya ng work doon sa farm para sana wag na siyang bumalik doon. At sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy ako sa boss ko from Hong Kong. Nag-move kami sa Singapore for 5 years. At ngayon ay lumipat na naman kami dito sa Cyprus. So, 3 months pa lang kami dito sa Cyprus. At dito na rin ako nag-work ngayon. So, ano man ka hirap yung mga sacrifices sa umpisa, kung matuto tayong magbago at ayusin ang ating sarili, ang ating pamilya, ay may pagkakataon talaga na may time, right time talaga para sa atin. So, sa lahat po ng mga OFW, tiyaga lang, manalig sa Panginoon.